Yun po ang sayaw ng Kalinga. Mountain Province. Ifugao. Ang mga igorot ay may nakagawiang paniniwala at sayaw na ginagawa. Ang kasalukuyang sinasayaw nila ay ang courtship dance. Ito ay isinasagawa kapag nanliligaw ang lalaki sa babae. Kapag inabot ng babae ang tapis ay nangangahulugan itong tinatanggap na niya ang pag-ibig ng lalaki. Dahil sa katagumpayan, isinasagawa naman ang Solidarity Dance na mas kilala sa tawag na Unity Dance. Ito po yung ating sinasayaw ngayon kung saan ang bawat bahag na nandun sa poste na yun ay sumisimbolo sa iba't ibang sangay ng tribong Igorot. Nais itong ipangahulugan ang pagkakaisa. At dahil dyan, inaanyayahan po ang ating mga bisita na sumama sa Solidarity or the Unity Dance. Ma'am Arlene. Pangungunahan po tayo ni Ma'am Edel. Kasama po ng mga bisita from region. Dahil hindi nag-join sila, ma'am, ay sasayaw silang sila-sila. Joke. Ayan. So, andyan po ating mga dancers para po kayo kaunin at makipagsayaw bilang pagkakaisa sa aming tribong Igorot.
Maraming salamat po sa pakikiisa. Ang Aurora, Quirino, at Nueva Vizcaya. Ang salitang egungot ay nagmula sa salitang na ang ibig sabihin ay taga o nakatira sa, at gungot na ang ibig sabihin ay gubat. Ang bayanihan, bago pa lamang maging isang barangay, ay pinamumugaran ng mga tribong egungot, na ang kaugalian ay hindi isang makakristyano sapagkat noong panahong yon ay manaka-naka pa rin nilang nagagawa ang minanang kaugalian sa mga ninuno na pamumugot ng ulo ng tao. Noong unang panahon, ang sayaw ng mga egungot ay iniaalay sa kanilang Panginoon na ang pangalan ay binangonan. Ito ang tawag sa kinikilalang nilang Diyos. Sa kabila ng may kinikilalang Diyos ay patuloy pa rin sila sa hindi makataong gawaing pagpatay sa kapwa dahil lang sa tawag ng katanyagan at kagalingang pantao. Ito po yung lagi nilang ginagawa, yung war dance. Kapag nakapugot sila, ibig sabihin po ay victory, nagtagumpay sila. Ganap ng relihiyon. Una ay ang mga misyonerong pari, ngunit ang ilan sa kanila ay nabigo at nagbunsod pa ng kamatayan. Taong 1957, isang helicopter ang lumapag sa liwasang bayan ng Dipakulaw. Lula ng isang misyonerong Amerikano kasamang isang Pilipinong pastor na si Pastor Gary Garzain, isang Bisaya mula Angeles, Pampanga. Maliit na lingkod na ang tanging layunin ay hanapin ang mga katutubong egungot upang ibahagi ang biyaya ng kaligtasan. Pinagplanuhan siyang patayin ng ilang ulit ng mga kabataan sa pangunguna ng mga barangat o matatandang egungot. Sa tuwing isasagawa ang planong pagpatay, maraming hadlang silang nakikita, gaya ng pagpapakita ng malalaking taong nakaputi na nakabantay sa kanyang tinutuluyang kubo. Minsan naman, makakakita sila ng bakod na nakapaligid sa kubo, ngunit hindi naman nila ito makita sa araw. May mga pagtatalo din sa mga magkakasama, kaya't hindi natutuloy ang binabalak na gawain. Kahit hindi siya pinapansin ng mga katutubo, ay sige pa rin ang pagsunod-sunod niya sa kanilang mga bukid upang mangaral. Sa kalaunan, isang malaking himala ang ginawa ng Diyos sa leader ng mga gustong pumatay sa kanya na si Ginong Bakyaliwak. Siya ang naging una na katulong ni Pastor Garzain sa pangangaral at pag-akay sa iba pang miyembro ng tribo. Simula noon, dumami na ang mga mananampalataya at nabawasan na rin ang gumagawa ng pamumugot. Matutunghayan natin ang isa sa mga awit nila.
Yan po ay isa na nangangahulugan ng pagiging maharlika. Nakaliyad ang dibdib at dahan-dahang inihahakbang ng maliliit ang mga paa. Sa mga lalaki naman, nakadipa din ang mga kamay, hawak ang kenggong o kalasag at isa-isang humahakbang ng malalaki ang kanilang mga paa. Ang sayaw na ito ay sinasayaw kapag nagtagumpay, kapag may mga pagtitipon at kasayahan ng mga katutubong erongot.